Isang mabigat na kadahilanan kung bakit maraming mahihirap sa ating lipunan at sa buong mundo na rin ay dahil may mga taong mararamot na sobra-sobra na ang yaman at hindi sila nagbabahagi para bang wala nang patumangga, walang hanggan ang paghahangad na dumami pa ng dumami ang kanilang ari-arian. Siyempre kapag may pera ka, magagawa mo ang gusto sa na lahat sa pera mo. Makapag-aaral ka sa pinakamagaling na eskwelahan, magkakaroon ka ng maraming oportunidad, pagninegosyo, paghahanap buhay, pagkita pa ng mas marami, dadami ang mga taong may impluwensyahan mo kaya magpapatuloy ka na mahumaling sa salapi at dahil hindi mo na kuminsan alam kung saan mo ilalagay ang dami ng iyong pera, abalang-abala ka na rin kung paano ka magpapasasa sa perang meron ka. Ito ang katayuan ng mayaman dito sa mabuting balita na wala na siyang ginawa kundi pagpasasaan, kumain, magsaya, araw-araw, bumili ng magagarang damit, mga mamahalin, lahat siguro ay signature ang kanyang ginagamit at kinakain. At ang problema ay nandun naman si Lazaro, isang mahirap. Marami talaga, sobrang maraming mahihirap sa ating lipunan kung ikukumpara sa ilang mayayaman na totoo. Ang pinaka-problema mga kapatid rito ay hindi naman dahil mayaman ang isang tao, hindi na siya maliligtas at mapupunta na sa impyerno. Katwiran kasi ng mga mayayaman, wala namang masama. Pinaghirapan ko naman lahat yan, di ba may karapatan akong pagpasasaan ko at kung saan ko gustong gamitin ang perang ito. Wala naman talagang masama kung kumikita tayo ng malaki. Ang masama lang talaga ay kung wala kang ginawa sa ikaiaangat ng iyong kapwa-tao. At ito ang katayuan ng mayamang ito. Nandoon si Lazaro, nanlilimahid, may sugat, at umaasa na lamang sa mga mumo na nahuhulog sa hapag ng mayamang ito. Di man lang siya maabutan ng pagkaing totoo at siya'y mabihisan, mapagamot. Yun ang sakit ng ating lipunan. Wala nang pakiramdam, manhid, at hindi nagmamalasakit sa mga taong nagdarahop sa buhay. Kaya lalong dumarami ng dumarami ang mga taong naghihirap habang iilang tao naman na nagpapasasa sa lalo na sa ating lipunan. Sobrang dami na hindi na nakakakain ng sapat sa maghapon. Maliit ang sweldo, di nakapag-aaral, pag nagkasakit, hindi makapunta sa ospital dahil hindi nga balanse ang ating economic order. Dapat sana'y nababalanse, mas marami sanang mga middle class at wala nang masyadong mahihirap. Ganun pa man mga kapatid, napakahalaga ng Ebanghelyong ito sapagkat tinatalakay dito na pagdating ng araw kapag namatay talaga tayo, tulad ng sinapit ng taong ito at ni Lazaro, ng mayaman at ni Lazaro, doon mo marirealize na wala pala talagang silbi. Yung lahat na pinagpasasaan mo, kita mo, itong mayamang ito ngayon nare-realize niya ang kahalagahan ng isang patak na tubig na hinihingi niya sana na ilagay, idut-dut ni Lazaro yung kanyang daliri at ilagay sa kanyang dila sapagkat siya'y uhaw na. Hanggat di mo nararanasan ang totoong hirap, hindi mo mababalyo at mapapahalagahan ang mga bagay na pinagpasasaan mo. Siguro, yung 1,000 barya sa kanya ay parang walang halaga. Pero kung ikaw ay mahirap,
Kahit piso, sentimo, sisinupin mo para makaraos ka sa buhay. At ito ang nangyari dito sa mayaman. Nagdurusa siya sa kabilang buhay sapagkat wala naman siyang ginawang mabuti. Okay na sana kung ikaw ay walang ginagawang masama. Di naman talaga ng api itong mayamang ito. Di naman siya pumatay o sinaktan ang mahihirap. Pero dahil wala naman siyang ginawa para sa mahihirap, kaya siya'y nasadlak sa ganong uri ng katayuan. Sa kabilang banda, hindi din naman ibig sabihin na kapag ikaw ay mahirap, ay mapupunta ka na automatic sa langit. Importante na tayo ay sa ating karukaan at kawalan, tayo umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Yun ang magdadala sa atin sa langit. At ito ang nangyari kung bakit ang mahirap na itong si Lazaro ay nasa piling ni Amang Abraham dahil sa pananampalataya niya. Dahil si Abraham ang ama ng pananampalataya. Kaya ipinapaalaala sa atin mga kapatid na habang tayo nabubuhay, magsumikap tayo at hingin natin ang biyaya na tayo makapagbahagi sapagkat walang puwang ang taong makasarili sa langit. Yun lamang totoong nakapagbibigay, nagiging daan upang magbago ang kapalaran ng ibang tao, magkaroon ng positibong impluensya sa katayuan ng tao sa lipunan. Yun lamang talaga ang pwedeng maging kandidato na makarating sa langit na bayan. At ito'y pinapaalaala sa atin dahil tayong lahat naman may kaya, mahirap, mayaman, mamamatay din tayong lahat. Pantay-pantay din nga daw ang ating paa kapag tayo namatay, sapagkat iisang Diyos lang ang huhusga sa atin sa bandang huli. Kaya ipagpasalamat natin ngayon na tayo ay kinakausap ng Diyos upang tingnan din ang ating mga estilo ng pamumuhay, ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating katapatan sa Ebanghelyo, at higit ay ang pagmamalasakit na nagagawa natin sa kapakanan at iaangat ng ating mga kapwa, lalo na ang mga mahihirap.